Good morning and good evening. Our passage for today in First Peter chapter 5 verse 8 to 11. Ating babasahin po sa Tagalog. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon, umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang iyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos niyon magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalakan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang magbahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian, kasama ni Kristo sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So ayan po ang ating passage for today. May tanong po ako. Your question in one question only. Why are there some coming into your life there you cannot imagine? So, di po ba? May mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin inaasahan, pero nangyayari. So, why? Ano po ang dahilan? Dahil po sa ating kapabayaan. Yung complacent life, yun po ang nagiging problema. So kaya, kung titingnan po natin ang ating passage, ay sinasabi po na prepare ourselves to all times. No? Dapat lagi po tayong handa. Yeah, number one, our point is always prepare at all times, in all things. So, ayan po. So, maging handa po tayo sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Ang kaaway po natin ay palagi po nag-aabang sa atin para po tayo matukso, madaig, no? Para po magkasala tayo. So kaya po dapat nakahanda po tayo sa lahat ng bagay. Yes. Para hindi po tayo madaig na kaaway, sapagkat ang kaaway laging nag-aabang. Pangalawa po, always meditate on God's Word. So, napakahalaga po nito. Bakit po? Because in John chapter 1 verse 1 to 4, ano po ang sabi ng talata? Ang sabi po ng Biblia, in John chapter 1 verse 1 to 4, ito po. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through Him. And apart from Him, nothing one thing was created has been. Created in Him was light, in that light was light of men. Ayan po. So, kung titingnan po natin yung passage o yung talata, ay anong pasabi sa John chapter 1 verse 1 to 4. Nang pasilimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay ang Diyos. At sa pamamagitan ng salita ay nalilikha ang lahat ng bagay. At ang salita ay may buhay at may liwanag. So ayan po. So kaya mahalaga po yung word. Napakahalaga po to our meditate. At then sinasabi din po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ang kanyang salita ay buhay, no? Ang kanyang salita ay dapat na pag-aralan. At dapat matuto tayo sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Number 3, always pray. So, napakahalaga po panalangin. So,
In James chapter 5 verse 17, prayer is powerful. So, bakit po? So, si Elijah, in James chapter 5 verse 17, nanalangin po na wag umulan sa loob ng 3 taon. At hindi nga po umulan. Then, after 3 years, nagpray uli si Elijah na umulan. Then, umulan. Pagkatapos, nabuhay ang mga pananim at namunga. So, kaya po mahalaga po yung prayer. Yes, because prayer is always powerful. But, hindi po basta-bastang nananalangin lang. Dapat yung mayroong pagsunod, mayroong pananampalataya, at mayroong malinis na puso. So, magandang umaga po muli. Nawa po ay mapagpala ang mga salitang ito at nawa po ay kapulutan ng mga gandang aral patungo po sa magandang buhay. God bless you po sa ating lahat.